Sa baybayin ng Adriatic, may isang lungsod na hindi laging tampok ng mga kwento o larawan. Tahimik, hindi nagpapapansin, pero pag napuntahan mo, titigil ang oras. Šibenik, isang lugar na hindi lang basta destinasyon, kundi karanasan. So ngayon dito tayo sa mismong entrada ng Old Town dito sa Šibenik. Grabe, isa talaga to sa mga lugar na tumatak sa akin. Halika, samahan niyo ako. Let's go. Kung titingnan natin sa kasaysayan, matandang lungsod na ito. Mas matanda pa sa Split at Dubrovnik. Itinatag ito ng mga Croat noong taong 1066. Mahigit isang buong milenyo na ang lumipas. Nandito tayo ngayon sa may mismong old school na City Hall dito sa Šibenik. Ginawa ka itong century. At napakaganda. Renaissance style talaga. Habang naglalakad ako sa mga eskinita, parang miss ang mga daan. Puro bato, walang spalto, walang fake. Bawat kanto, may istorya. Bawat pader, may bakas ng digmaan, ng kapayapaan, ng ordinaryong buhay. Dati rin itong naging sentro ng kapangyarihan at isa sa mga haring namuno rito ay si Peter Krešimir IV. Isa siya sa mga pinaka-importanting pinuno sa kasaysayan ng bansang ito, ang hari na nagpakatatag upang pag-isahin ang mga lupain ng Croatia. Pero ang totoong kayamanan ng lungsod na ito ay hindi ginto, hindi palasyo, kundi ang simbahan ni Apostol Santiago, ang St. James Cathedral. Isang UNESCO World Heritage Site, gawa sa purong batong apog, ni isang patak ng semento, wala. Parang imposible, pero narito pa rin siya, matibay, tahimik, buhay. Sa bawat ukit, may kaluluwang naiwan. Mga artistang hindi mo na makikilala, pero nararamdaman mo pa rin. Tingnan yung mga detalye. Filigree, mga statue. Kung may simbolo ang pagtsatsaga, disiplina at pananampalataya, eto yun. Hindi ko inaasahang may ganito pala rito. Para akong hinahatak ng kasaysayan, tapos binulungan ng pananampalataya. Sa itaas ng lungsod, binisita ko ang mga fortress. Ito yung mga dating panangga sa kaaway. Medyo matagal akyatin, kaya na pa ako pumapanik ng hagdan. Pero malapit na siya. So nakarating na tayo dito sa St. Michael Fortress. So nagbayad tayo ng 11.50. So let's go. Ngayon tanawan na lang sila. Pero kahit buo pa rin ang pader, hindi mo maiiwasang tanungin, ano ang mga kwentong naiwang nakakulong dito? Minsan, masarap lang tumigil, huminga, at namnamin kung nasan ka ngayon. Hindi lang yung fortress ang matibay dito, pati yung mga alaala na dala mo pag umalis ka. Kita mo yung buong Šibenik. Grabe, parang miniature lang dito sa taas. Ang liliit.
May cemetery din pala dito. Ayun oh. Oops, teka, may wild dog. Uy, Tutoy, baka malaglag ka dyan. Grabe oh. Dati sa poster ko lang si girl yung nakikita yung mga ganitong view. Ganda. Kung wari, tinitingnan ko muna yung salamin. Tapos iaangat ko ng konti para makita yung, yung tanawin. Yun o, aray ko. Minsan, kailangan mo lang sumilip para makita mo kung ganong kalawak ang mundo sa labas. At minsan, yun lang pala ang kailangan para maramdaman mong nasa tamang lugar ka. Ang ganda dito sa taas. Sobrang na-enjoy ko yung overlooking view mula dito sa fortress. Grabe, pang klase. Makikita nyo naman. Worth it akyatin. Grabe oh, pulang-pula yung araw. Sa bawat hakbang, may kasaysayan. Sa bawat tanaw, may damdamin. Hindi kailangan ng lungsod na to ng papuri. Hindi niya kailangan magbago para lamang mapansin. Shibanik, lungsod na gawa sa bato, pero ang tinuturo ay puso. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa napakagandang tanawin ng lugar na ito. Hanggang sa susunod, Laku Notch.